Kung may nagsabi sa akin noong umagang iyon na sa loob ng ilang araw ay mahuhulog ako mula sa isang tulay at mabubuhay, tatawa ako. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil alam kong may mga bagay na hindi nangyayari sa totoong buhay. Hindi sa edad na 63. Hindi sa katawan na pagod na sa 30 taon ng paglalakad sa makikipot na eskinita ng Navotas. At lalong hindi sa mundong matagal nang tumigil sa paniniwala sa mga himala. Ang pangalan ko ay Padre Miguel Reyes. At ito ang araw na nalaman kong may presyo ang hindi pagtahimik. Maaga akong nagising gaya ng nakasanayan. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na ang buong bahay parokya. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa init. Ang hangin ay mabigat, malagkit, parang may dalang babala na hindi mo pa maintindihan. Nagkape ako gamit ang lumang tasa na may bitak sa gilid. Regalo pa yon ng isang mangingisda noong una kong taon sa parokya. Buhay pa siya noon. Patay na siya ngayon. Cancer sa baga. 2 taon na. Lumakad ako palabas. Ang simbahan ng San Lorenzo Ruiz ay simple. Maputlang dilaw ang pintura. May mga bahagi ng pader na natuklap na. Ang kampanaryo ay may kalawang na. Pero tuwing umaga, bago pa dumating ang mga tao, tahimik itong buhay. Parang humihinga. Padre, tawag ni Aling Rosa mula sa bangketa. Maaga kayo ngayon ah. Maaga rin ang araw, sagot ko, mumiti. May utang pa tayo sa kanya. Tumawa siya, pero halata ang pagod sa mukha. 2 trabaho, 4 na anak, isang asawang matagal nang nawala. Sa Navotas, ganyan ang normal. Hindi trahedya. Hindi rin milagro. Basta buhay. Pumasok ako sa simbahan. Umupo ako sa unang bangko. Sa kanan ng altar, nandoon ang maliit na imahe ng Birheng Maria. Hindi magara. Hindi mamahalin. Kulang ang isang daliri. Kupas ang asul ng kanyang balabal. Pero araw-araw, may kandilang sinisindihan sa harap niya. Kahit walang-wala ang mga tao, laging may kandila. Lumuhod ako. Magandang umaga, ina, bulong ko. Bantayan mo kami ngayon. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang ngayon na parang may kakaiba. Siguro dahil minsan, nararamdaman mo na lang na may paparating. Hindi malinaw. Hindi eksakto. Pero ramdam. Lumipas ang araw ng payapa. May bininyagan. May kinumpilan. May isang matandang babae na humingi ng panalangin para sa anak niyang adik. Normal na araw ng pari. Mabigat pero pamilyar. Hanggang sa dumating ang gabi. May kumatok sa pinto ng bahay parokya. Malakas. Sunod-sunod. Hindi iyon karaniwang katok ng mga taong humihingi ng dasal. Binuksan ko. Si Tomas. Sakristan namin. 22 taong gulang. Pawis na pawis. Namumutla. Padre, sabi niya, hingal. May ginawa sila. Anong ginawa? Tanong ko, biglang bumigat ang dibdib. Hindi siya sumagot agad. Umiling lang siya at tumalikod. Sumunod ako. Ang maliit na kapilya sa likod ng simbahan ang una naming nadaanan. Doon ako napahinto. Basag ang ulo ng imahe ng Birheng Maria. Hiwalay sa katawan. Nakahandusay sa sahig na parang itinapon lang. May pulang pintura sa pader. Mga salitang hindi ko naulitin. Amoy pintura. Amoy galit. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, hindi ako nagsalita. Lumuhod lang ako. Hindi ko namalayan na nanginginig na pala ang mga kamay ko. Parang may humawak sa dibdib ko at pinisil ng dahan-dahan pero walang balak bitawan. Padre, bulong ni Tomas. Patawad po. Hindi ko alam kung bakit siya humihingi ng tawad. Hindi naman niya kasalanan. Pero ganyan talaga ang mga tao kapag may nasirang sagrado. Parang lahat tayo may kasalanan. Pinulot ko ang ulo ng imahe. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa inaakala mo para sa isang piraso ng kahoy at pintura. O baka hindi iyon ang dahilan? May nakakita ba? Tanong ko. Wala po. Gabi nangyari. Tahimik. Tumayo ako. Tumingin sa paligid. Ang kapilya ay parang sugat ang katawan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na kumakapit sa isip ko, tatahimik ba ako? Kinabukasan, Linggo. 10:00 ng umaga.
Puno ang simbahan. Mainit. Maingay. Mga batang naglalaro sa likod. Mga matandang may hawak na rosaryo. Mga lalaking bagong gising. Nakahanda ang homilya ko. Nakasulat. Maayos. Tungkol sa ebanghelyo ng araw. Tungkol sa pagpapatawad. Pero habang nakatayo ako sa pulpito, may nakita akong isang matandang babae sa unang hanay. Si Aling Pilar. 78 taong gulang. Balo. Hawak ang rosaryo niya na parang lubid na huling kapit sa bangin. Nakatingin siya sa pwesto kung saan karaniwang naroon ang imahe ng Birhen. Wala yon doon. Parang may humila sa papel sa kamay ko. Hindi literal. Pero ramdam mo kapag hindi ka na pwedeng magkunwari. Inilapag ko ang homilya. Tahimik ang simbahan. Hindi ako magsasalita ngayon bilang iskolar, sabi ko. Hindi rin bilang guro. Magsasalita ako bilang anak. May gumalaw sa likod. May umubo. May batang tumigil sa kakalaro. Kagabi, pagpapatuloy ko, may mga taong pumasok sa ating kapilya at sinira ang imahe ng Birheng Maria. Para sa iba, kahoy lang iyon. Pintura. Palamuti. Pero para sa atin ina. May humikbi. Hindi ko tinignan kung sino. May gusto sa ating manahimik, sabi ko. May gustong iparamdam na dapat tayong mahiya sa pananampalataya natin. Na ang pagmamahal sa ina ni Jesus ay dapat itago. Napatingin ako sa likod ng simbahan. May 3 lalaking nakatayo roon. Hindi ko sila kilala. Hindi nagdarasal. Hindi umaawit. Nakatitig lang. Matigas ang mukha. Ang isa may peklat sa pisngi. Pero hindi ako mananahimik, sabi ko, malinaw. Hindi na yon. Hindi kailanman. May gumalaw ang panga ng lalaking may peklat. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng tuwa. Ngiti ng taong nagtatanda. Tumayo po tayong lahat, sabi ko. Magdarasal tayo. Nagdasal kami ng Aba Ginoong Maria. Hindi maganda ang tono. Sabog-sabog ang boses. Pero tutu. At habang umaalingaw ang dasal, nakita kong isa-isa nang lumalabas ang 3 lalaki. Hindi ko sila sinundan ng tingin. Pero naramdaman ko ang bigat na iniwan nila. Pagkatapos ng misa, lumapit si Tomas. Padre, sabi niya. May mga taong nagtatanong-tanong sa labas. Umiti ako. Laging may nagtatanong kapag may katotohanan. Hindi ko alam na ang araw na iyon ang huling normal na linggo sa buhay ko. Kinagabihan, bumalik ako sa kapilya. Nilinis namin ang mga piraso. Inayos ang katawan ng imahe. Inilagay pansamantala ang tela sa ulo. Lumuhod ako muli. Kung gusto mo akong patahimikin, bulong ko, ikaw na ang gumawa. Pero kung gusto mo akong magsalita, huwag mo akong pabayaan. Tahimik ang kapilya. Pero sa katahimikang iyon, may bigat na hindi ko maipaliwanag. At sa labas, sa dilim ng navotas, may mga mata nang nakatingin. Hindi ko pa alam kung paano. Hindi ko pa alam kailan. Pero malinaw na sa akin ang isang bagay. May desisyon na akong ginawa. At may darating na singil. Ang araw ay sumikat ng magaan, ngunit ang hangin ay may dala ng kabuntot na alon ng pagkabahala. Hindi ko pa nararamdaman ito noon, pero ang bawat hakbang ko papasok sa simbahan ay may bigat. Hindi ito ang takot na tinatawag ng ibang tao, hindi ito takot sa pagkatalo. Ito ay isang pakiramdam na may dumarating. Hindi ko alam kung anong klaseng panganib, pero naramdaman ko sa ilalim ng aking balat, may mga mata na hindi lang nanonood, nagmamasid. Padre, tawag ni Tomas habang nilalakad ko ang hagdang bato ng simbahan. Ipinagdarasal ko kayo. Salamat Tomas, sagot ko. Pero ang kailangan ko ngayon ay ang dasal ng buong parokya. Tinutok ko ang aking paningin sa altar. Ang ilaw mula sa mga bintana ay dahan-dahang tumagos sa makapal na ulap, ngunit ang lamig ng hangin na dumaan ay parang isang pahiwatig. May nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag, isang malalim na hindi pagkakaintindi ng kung ano ang darating. Nasa pulpito na ako, may nakahandang humilya sa aking kamay. Madali ko nang nasusulat ang mga humilya sa mga nakaraang taon. Parang routine na lang, mga paksang tungkol sa mga ebanghelyo, mga tradisyon ng simbahan, o mga aral tungkol sa buhay. Subalit nang tumayo ako at binasa ang unang talata ng aking humilya, isang tinig mula sa aking puso ang nagsabi sa akin, huwag mong ituloy ito. Naramdaman ko agad ang tensyon sa katawan ko.
Hinawakan ko ang gilid ng pulpito at tumingin sa harap ko. Nasa harap ko ang mga tao ng Navotas, mga kababayan ko, mga tao ng Diyos. Pero sa isang bahagi ng simbahan, sa likod, 3 kalalakihan ang nakatayo nang hindi gumagalaw. Hindi sila tumitingin sa altar. Hindi sila nagdarasal. Hindi sila sumasabay sa mga awit o panalangin. Nakatingin lang sila sa akin. Walang emosyon, walang paggalang. Ang mukha nila tigas, malamig, hindi rin matukoy kung may plano ba sila o wala. Isang pangyayari na hindi ko pinansin noong una. Ngunit habang patuloy kong iniisip ang imahe ng Birheng Maria na nasira sa kapilya, hindi ko kayang magpatuloy na parang walang nangyari. Inilapag ko ang papel ng homilya sa ibabaw ng altar. Hindi ko po susundin ang isinulat ko, sabi ko sa buong simbahan, ang boses ko ay tumataginting sa kabuuan ng simbahan. Ang gagawin ko ngayon ay magsalita bilang anak, anak ng Diyos, anak ni Maria. Tahimik ang buong simbahan. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Lahat ng mata maliban sa 3 lalaking naroroon sa likod. Patuloy silang nakatayo, hindi gumagalaw. Sa gabi ng Sabado, sabi ko, may mga taong pumasok sa ating simbahan at sinira ang imahe ng Birheng Maria. Para sa ilan, isang kahoy lang ang nasira. Para sa atin, isang ina ang nasaktan. At bilang anak, hindi ko kayang manahimik. Sa mga salitang iyon, nagkaroon ng isang biglaang kagalakan sa aking dibdib. Isang nararamdaman na hindi ko matukoy. Nais kong magpatuloy, magsalita ng mas malakas, magsabi ng mas matinding mga salita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nararamdaman akong hindi ko kayang itago, takot. Takot na may mga mata sa likod ng simbahan na nagmamasid sa akin at sa mga salitang lalabas sa aking bibig. Ako po'y nagtatanggol sa Birheng Maria bilang anak, patuloy ko at hindi ako natatakot. Sapagkat ito po ang aking pananampalataya. Walang makakapigil dito. Ang bawat taludtod ng mga salitang lumabas mula sa aking bibig ay nagsanhi ng isang kilig sa katawan ko. Wala sa plano kong magkausap kami ng mga tao sa simbahan. Ngunit ako mismo ay parang isang anak na naghahanap ng pagkakataon na magsalita at ipaglaban ang ina. Ang mga tao sa harap ay tahimik, hindi umaabot sa 3 minuto, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Naramdaman ko na ang bawat sandali ay isang sagot mula sa kanila. At sa mga huling salita ko, isang boses mula sa likod ng simbahan ang tumugon. Ang Birheng Maria, hindi lang siya isang estatwa. Hindi siya isang piraso ng yeso na matigas. Siya ang ina ng ating pananampalataya. Siya ay buhay at buhay na nagmamahal sa atin. Ang mga batang naroroon na palaging abala sa paglalaro, ngayon ay tahimik. Nagtiis sa lahat ng mga tanong na hindi nila naiintindihan, ngunit alam nilang may malaking nangyari. Naramdaman ko rin ang isang bagay, isang kilig na hindi ko kayang ipaliwanag. Tumango ang ilan sa mga matatanda, ang iba'y tumulo ang luha. Bawat isa sa kanila, sa maliit na pamamaraan, ay sumasabay sa damdamin na aking pinapaabot. At habang patuloy ang lahat ng mga pagninilay, may 3 lalaking nakatayo pa rin sa likod. Walang nagbago. Hindi sila gumagalaw, hindi nagdarasal. Nakatingin lang sila sa akin. Kung ang pagtatanggol sa ating ina ay nagiging kasalanan, sabi ko, huwag po kayong matakot. Ipagmalaki natin si Maria. Ipakita natin sa mundo na hindi tayo natatakot. Sa huling mga salitang iyon, dahan-dahang tumayo ang buong simbahan. Ang mga tao, kahit may ilang hindi pa gaanong nakakaunawa, ay nagsimulang magdasal. Hindi lang dasal, kundi isang paninindigan. Nang matapos ang Ave Maria, ang 3 lalaki sa likod ay lumabas ng simbahan. Walang kaingay-ingay, walang sigaw. Parang walang nangyaring isang kakaibang homilya. Ngunit naramdaman ko na ang desisyon nilang lumabas ay may ibig sabihin, hindi sila umalis dahil sa galit. Naglakad sila ng buo nang may layunin. At bago ko matanto, ako at ang buong simbahan ay nakatayo sa isang lugar na malayo na. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga araw na sumunod sa linggong iyon ay puno ng tahimik na tensyon. Wala ni isa sa parokya ang nakapagsabi ng tuwa o saya. Wala ni isa sa mga mata ng mga tao sa Navotas na hindi may alinlangan. Minsan, ang takot ay hindi sa mga bagay na makikita ng mata, kundi sa mga bagay na nararamdaman ng puso. Isang uri ng takot na walang pangalan, ngunit may bigat na hindi kayang ipaliwanag. At ang takot na iyon ay patuloy na nagpapalakas sa akin, habang tinatanggap ko ang mga hindi inaasahang pagbabago. Hindi ako nagsalita patungkol sa aking homilya.
Ang mga tao ay natutok sa kanilang sarili, patuloy sa kanilang araw-araw na buhay. Ngunit ang aking pakiramdam, ang aking kutob, ay nagbigay ng mga hudyat na may malalim na mga kahulugan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko na ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng mga tao sa simbahan ay tila sinusubok ang aking katahimikan. Ang simbahan ito ay hindi bago sa hirap at sakripisyo. Isang lugar na tinatahanan ng mga mahihirap at nangangailangan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago. May mga tao na nagsimulang maglakad sa mga gilid ng simbahan, ang kanilang mga mata ay hindi ang mata ng deboto kundi ng mga nanghihimasok. Ang kanilang mga mata ay nagmamasid, hindi nagdarasal. Tinutuklas nila ang mga sulok at anino ng simbahan na hindi nila nararapat mapuntahan. Padre, may mga tao po sa labas, sabi ni Tomas isang umaga, ang kanyang mukha ay seryoso. Mga hindi ko kilala. Tumingin ako sa labas ng bintana, pero wala akong nakitang kakaiba. Nakaupo sa mga bench ang mga regular na parokyano. Ngunit sa mga kanto, may 3 lalaking nakatayo. Hindi sila nagmamadali. Hindi nila ipinagkikilala ang kanilang sarili. Hindi ko sila pinansin noong una, subalit ng umaga ring iyon, habang nagsisimba, nagsimula akong makaramdam ng hindi maiwasang alalahanin. Sa pagdapo ng mata ko sa kanilang likuran, nakaramdam ako ng isang pakiramdam na hindi ko kayang itago, na may nangyayari na hindi pa natin nakikita. Isang hapon, ang mas malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng hindi maiwasang kaba. Habang ako ay naglalakad papuntang sacristy, nakita ko ang isang papel na nakatupi na nakalagay sa ilalim ng pinto ng simbahan. Ang liham na hindi nakalagay ang pangalan ng may akda ay sumalubong sa akin. Binuksan ko ito ng mabigat ang mga kamay. Huwag mong ipagpatuloy ang sinimulan mo. Ang pagpapakita ng pagmamahal kay Maria ay nagiging isang kasalanan na hindi kami papatawad. Kung hindi mo titigilan, may maghihintay na wakas sa iyong daan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa aking dibdib na para bang ako'y sinuntok. Hindi ko muna pinansin ang liham. Ginugol ko ang araw na iyon sa pagpapalakas ng loob ko, subalit sa tuwing babangon ako mula sa pagdarasal, ang mga salitang iyon ay tumatangging umalis sa aking isip. Ang mga gabing sumunod ay tila mas mahirap. Laging may kalabit sa aking pandinig, isang ingay na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, naririnig ko ang mga yabag sa labas ng simbahan. Ang mga anino ng mga kalalakihan na dumaan sa harap ng simbahan, subalit hindi ko sila makuhang makita ng malinaw. Isa sa mga pinakamasakit ay ang hindi ko makita kung sino ang mga taong nakatago sa dilim ng simbahan. Sa mga sumunod na gabi, nararamdaman ko na ang bawat gabing dumaan ay may kahulugan. Hindi lamang takot ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay isang uri ng guilty conscience. Ako ang tinatarget, at ang lahat ng nangyayari ay may kinalaman sa ipinaglalaban ko, ang pagmamahal ko kay Maria. Subalit, hindi ko kayang itigil ito. Hindi ko kayang patagilid na pag-isipan kung anong mangyayari. Ang paggawa ng tama ay hindi isang opsyon sa mga oras na ito, kundi isang desisyon. Kung may sinuman ang kailangang magbayad, iyon ay ako, at walang magiging hadlang sa desisyon kung itaguyod ang ating ina. Isang umaga, ang isang babaeng matanda ay dumaan sa simbahan. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, ng paghihirap. Habang ipinagdadasal ko ang misa, siya ay lumapit sa akin. Ang pangalan niya ay Aling Lina, matagal ng parokyano. Padre, sabi niya, may isang hiling na hindi ko kayang iwan. Ang aking kapatid na si Jamie, hindi na kaya maglakad. At ito po, ang kanyang huling hiling, ang makapagkumpisal sa iyo. Naramdaman ko agad ang bigat ng kanyang mga salita. Isang kahilingan na malalim sa puso. Isang bagay na alam kong hindi ko pwedeng tanggihan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon akong pakiramdam ng kaba, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga tao. Ang pagsasakripisyo ng buhay ay nagdudulot ng takot, pero sa mga sandaling ito, ang aking puso ay nagsimula ng magdesisyon. Kung ang pagdadaan ko sa mga daan ng buhay ay nagbigay daan para sa isang pagkakataon na magbago, gagawin ko ito. Padre, sabi ni Tomas nang magbalik ako sa sakristya, ang iyong pag-aalaga ay tatanawin namin ng mga mata ng pagmamahal. Isang araw, ang daan mo ay madadala sa tagumpay. Hindi ko pa alam, Tomas, sagot ko, ngunit sa paglalakbay na ito, ako ay pupunta sa lugar na matagal ko nang kinatakutan. Sa pagtatapos ng araw na yon, handa na akong magsimula ng isang bagong paglalakbay na magdadala sa akin sa isang pagkakataon na maaaring magbago sa lahat ng bagay.
Ngunit ang isang bagay na hindi ko alam, ang paglalakbay na iyon ay hindi magiging kasing simple ng inaasahan ko. Ang lahat ng ito ay magbibigay ng isang pagtatapos sa isang simula. Hindi ko na maalala kung anong oras eksaktong nagsimula ang biyahe. Ang alam ko lang, maliwanag ang araw. Walang ulan. Walang dilim. Walang kahit anong palatandaan na may mangyayaring masama. Isa lang itong karaniwang araw sa Maynila, kung saan ang trapiko ay parang permanenteng sugat at ang ingay ay parang normal na paghinga ng lungsod. Sumakay ako sa lumang sasakyan ng parokya. Isang puting sedan na maraming gasgas at may amoy ng lumang insenso sa loob. Habang pinaandar ko ang makina, napatingin ako saglit sa rosaryo na nakasabit sa salamin. Hindi ko yon hinawakan. Tiningnan ko lang. Parang sapat na yon. Sandali lang ito, bulong ko sa sarili ko. Pupunta lang. Babalik din. Lumabas ako ng Navotas at pumasok sa mas malawak na mga kalsada. Habang papalapit sa Skyway, ramdam ko ang pagbabago ng paligid. Mas mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Mas mataas ang mga poste. Mas malayo ang mga mukha ng tao. Parang unti-unting humihiwalay ang mundo sa akin. Humina ako ng malalim. Hindi dahil sa kaba. Dahil sa init. Pag-akyat ko sa Skyway, bumungad ang lawak ng Maynila. Mga bubong, gusali, usok, ilog na kulay tsokolit. Lahat gumagalaw. Lahat buhay. Lahat walang pakialam. Nasa gitnang linya ako. Normal na bilis. Walang nagmamadali. Walang humahabol. Hanggang sa may napansin ako sa salamin. Isang itim na pickup. Mabagal sa una. Hindi kapansin-pansin. Pero habang tumatagal, hindi ito lumalayo. Hindi rin ito nauuna. Nandoon lang. Parang aninong ayaw mawala. Hindi ko pinansin. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla itong bumilis. Lumipat ng linya. Lumapit. Napakalapit. Hindi naman siguro, bulong ko. Bumaba ang bintana ng pickup. At doon ko siya nakita. Ang lalaking may peklat sa pisngi. Hindi siya umiti ngayon. Hindi rin siya galit. Wala siyang ekspresyon. Para siyang taong tapos na magdesisyon. Nagtagpo ang mga mata namin. 3 segundo. Iyon lang ang pagitan ng dati kong buhay at ng susunod. Bigla niyang ikinabig ang sasakyan. Dahan-dahan. Hindi biglaan. Sapat lang para itulak ako palabas ng linya. Bumusin ako. Wala. Pinisil ko ang silinyador. Walang laban ang lumang makina. Isa pang sasakyan ang humarang sa likod ko. Isa pa sa harap. Nakulong ako. Huminto kami sa gilid ng Skyway, malapit sa bakal na harang. Ang mga sasakyan sa kabilang linya ay dumadaan pa rin. May mga bumubusina. May mga nagmumura. Walang humihinto. Bumukas ang mga pinto ng pickup. 3 lalaki. Ang may peklat. Isang matangkad na itim ang balat. Isang payat na may suot na bonnet. Lumapit sila ng mabilis. Walang sigawan. Walang drama. Binuksan nila ang pinto ko. Bumaba ka, sabi ng may peklat. Hindi iyon pakiusap. Hinila nila ako palabas. Nanlaban ako ng kaunti, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa instinct. Wala akong laban. Mahigpit ang hawak nila. Parang sanay. Dinala nila ako sa gilid. Sa likod ng bakal na harang, walang lupa. Walang daan. Hangin lang. Napatingin ako pababa. Napakalayo. Humihip ang hangin. Malakas. Tila may boses. Sinabihan ka na, sabi ng may peklat. Hindi ka tumigil. Tungkol ito kay Maria, sagot ko. Hindi ko alam kung bakit iyon ang unang lumabas sa bibig ko. Hindi ako titigil. Tumawa ang payat. Maikli. Walang saya. Statwa lang yan, sabi niya. Higit pa, sagot ko. Ina. Tahimik sila saglit. Ang matangkad ang unang kumilos. Hinawakan niya ang kaliwang braso ko. Mahigpit. Ang payat sa kanan. Ang may peklat ang nasa harap ko ngayon. Hindi ka namin papatayin, sabi niya. Ikaw ang bahala dyan. Doon ko naintindihan. Hindi bogbog. Hindi bala. Hindi kutsilyo. Ito.
Sinubukan kong umatras. Wala nang atrasan. Ang bakal ay nasa likod ko. Ang hangin sa ibaba. Hindi ka na sana umabot dito, sabi niya. Ikaw ang pumili. Tumingin ako sa langit. Asul. Walang ulap. Karaniwang araw. Hindi ako nagsisisi, sabi ko. Hawak na nila ang mga braso ko. Inangat nila ako. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko na nawawala sa lupa. Ramdam ko ang hangin sa ilalim ng mga paa ko. May isang sandali. Isang iglap. Nakabitin ako sa pagitan ng lahat ng nangyari at ng mangyayari pa lang. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humingi ng awa. May isang salita lang na umakyat mula sa dibdib ko papunta sa puso. Ina. Binitawan nila ako. Binitiwan nila ako. Walang sigaw. Walang countdown. Walang huling babala. Isang iglap lang na nawala ang bigat ng kanilang mga kamay at napalitan ng kawalan. Ang katawan ko ay hindi agad nakaunawa. Ang isip ko rin. May sandaling parang huminto ang oras, parang may puwang sa pagitan ng buhay at kamatayan kung saan hindi ka pa bumabagsak at hindi ka na rin nakatayo. Pagkatapos, dumating ang hangin. Hindi ito ang hangin na humahaplos. Ito ang hangin na sumisigaw. Humagupit ito sa aking mukha, pumasok sa aking bibig, sa aking ilong, sa aking mga mata. Umiikot ang mundo. Langit. Bakal. Sasakyan. Ulap. Lahat naghalo sa isang walang anyong pag-ikot. Wala akong oras para mag-isip. Wala akong oras para matakot. Wala akong oras para magsisi. May isang salita lang na malinaw sa loob ko, malinaw kaysa sa lahat ng ingay. Ina. Tumama ang likod ko sa tubig na parang pader na bato. Hindi tubig ang naramdaman ko. Sakit. Isang pagsabog ng sakit na umakyat mula sa bulugod ko papunta sa utak ko. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Parang may nabasag. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Hindi ako nakahinga. Hindi dahil ayaw ko. Dahil hindi na kaya ng katawan ko. Bumukas ang bibig ko sa sakit at tubig ang pumasok. Mainit-init. Malansa. Mabigat. Pumasok ito sa ilong ko, sa lalamunan ko, sa dibdib ko. Sinubukan kong umubo pero wala akong mailabas. Sinubukan kong huminga pero tubig lang ang pumasok. At nagsimula akong lumubog. Hindi mabilis sa una. Dahan-dahan. Parang may kamay na humihila pababa pero hindi galit. Walang emosyon. Basta pababa. Ang liwanag sa ibabaw ay mabilis na lumayo. Ang ingay ng mundo ay unti-unting nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang sariling tibok ng puso ko, magulo, desperado, parang nawawalan ng direksyon. Masakit ang dibdib ko. Bawat segundo, parang may kutsilyong iniikot sa loob. Ramdam ko ang baga ko na parang napunit. Ramdam ko ang init ng tubig sa loob ng katawan ko. Ramdam ko ang takot ng laman na ayaw mamatay. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang pagod. Isang malalim, mabigat na pagod. Hindi lang ng katawan. Ng kaluluwa. Parang sinasabi ng lahat sa loob ko, tama na. Ang mga mata ko ay bukas, pero wala na akong malinaw na nakikita. Lahat ay kulay berde at kayumanggi. May mga aninong dumadaan, marahil mga basura, marahil mga isda, marahil wala lang. Hindi ko na alam kung pataas o pababa ang direksyon. Hindi ko na alam kung ilang segundo na ang lumipas. At doon, sa gitna ng pagkalunod, may isang alaala na biglang umangat. Hindi ang buong buhay ko. Hindi ang mga mukha ng mga taong mahal ko. Isang eksena lang. Ako, bata pa. Nakatayo sa harap ng isang simpleng imahe ni Maria sa isang maliit na simbahan. Walang ilaw. Walang tao. Ako lang. At isang pangakong binitiwan ko noon, tahimik, walang saksi. Hindi kita ikakaila. Ngumiti ako sa loob-loob ko, kahit puno ng tubig ang baga ko. Ito na pala yon. Nagsimulang mangitim ang paligid. Ang sakit ay unti-unting nawala, hindi dahil gumaling, kundi dahil ang katawan ko ay sumusuko na. Ang tunog ng tibok ng puso ko ay bumagal. Ang mga mata ko ay kusang nagsara. At sa sandaling iyon, eksakto sa sandaling wala na akong kahit anong kontrol, may nangyari. May liwanag. Hindi biglaan. Hindi nakakasilaw. Isang banayad na asul na liwanag,
parang liwanag ng madaling araw bago pa sumikat ang araw. Hindi ito galing sa ibabaw. Hindi ito galing sa ilalim. Parang nandoon lang. Unti-unti itong luminaw. At kasama ng liwanag, dumating ang katahimikan. Hindi kawalan ng tunog, kundi kapayapaan. Nawala ang sakit. Hindi humina. Nawala. Parang may pumindot ng isang pindutan sa loob ng katawan ko at pinatay ang lahat ng alarma. Wala na ang hapdi sa dibdib. Wala na ang pagkasunog sa lalamunan. Wala na ang bigat ng tubig. At doon ko siya nakita. Hindi bilang estatwa. Hindi bilang imahe. Hindi bilang ideya. Kundi bilang ina. Ang kanyang balabal ay asul, gumagalaw na parang hinahaplos ng banayad na hangin, kahit walang hangin sa ilalim ng tubig. Hindi ito nababasa. Hindi ito nadudumihan. Ang tubig sa paligid niya ay parang umiiwas, parang nagbibigay daan. Hindi ko agad nakita ang kanyang mukha. Ang una kong napansin ay ang presensya. Isang presensyang mas totoo kaysa sa anumang bagay na nahawakan ko sa buong buhay ko. Parang may yumakap sa akin mula sa loob, hindi sa labas. Nang magtagpo ang aming mga mata, doon ako tuluyang bumigay. Hindi sa takot, kundi sa ginhawa. Walang pagsisi sa kanyang tingin. Walang galit. Walang tanong kung bakit ako naroon. Tanging malasakit. Tanging pag-unawa. Tanging pagmamahal na hindi humihingi ng paliwanag. Hindi gumalaw ang kanyang labi, pero may narinig ako. Hindi sa tainga. Sa loob. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi ka nag-iisa. May umangat na luha sa mga mata ko, kahit nasa ilalim ako ng tubig. Hindi ko alam kung posible yon, pero naramdaman ko. Isang iyak na matagal nang nakakulong. Lumapit siya. At iniunat ang kanyang kamay. Nang dumampi ang kanyang kamay sa dibdib ko, sa mismong lugar kung saan pinakamasakit kanina, may init na dumaloy. Hindi init na nakakapaso. Init na nagbubuo. Parang may bumabalik sa tamang lugar. Parang may inaayos na matagal ng sira. Biglang pumasok ang hangin sa baga ko. Hindi tubig. Hangin. Malinis. Magaan. Totoo. Huminga ako ng malalim sa ilalim ng tubig at walang pumasok na tubig. Walang sakit. Walang pagsakal. Parang ang mga batas ng mundo ay pansamantalang tumigil. Gusto kong magsalita. Gusto kong magpasalamat. Gusto kong humawak sa kanya. Pero hindi ko kinailangang gawin ang alinman sa mga yon. Alam na niya. Unti-unti, itinuro niya pa itaas. Hindi gamit ang daliri. Gamit ang tingin. Gamit ang katiyakan. At nagsimula kaming umangat. Hindi ako lumalangoy. Hindi ako gumagalaw. Ako ay dinadala. Habang paakyat kami, unti-unting lumabo ang kanyang anyo. Hindi dahil lumalayo siya, kundi dahil may kailangan na akong gawin. Ang liwanag ay nanatili sandali pa, parang yakap na ayaw bumitaw agad. Bago tuluyang mawala ang liwanag, may isang huling katiyakan ang iniwan niya sa loob ko. Hindi kita dinala rito para mamatay. Hindi rin kita iniligtas para manahimik. At pagkatapos, bumalik ang bigat ng tubig. Bumalik ang tunog. Bumalik ang mundo. Ngunit ako ay humihinga. Patuloy akong umaangat, papalapit sa ibabaw, papalapit sa liwanag ng araw, nang hindi ko pa alam kung may naghihintay sa akin doon. Ang unang naramdaman ko ay hangin. Tunay na hangin. Hindi na ang hangin na parang panaginip sa ilalim ng tubig, kundi ang hangin na may bigat, may lamig, may amoy. Napuno ang dibdib ko. Napasakit, pero buhay. Ang sakit ay patunay na buhay ako. Umubo ako. Malakas. Sunod-sunod. May lumabas na kaunting tubig, pero hindi ganoon karami. Hindi sapat para ipaliwanag kung gaano ako kalalim kanina. Dumilat ako at ang unang nakita ko ay langit. Mapusyaw. Maulap. Karaniwang langit ng Maynila na hindi ko kailanman inakala na magiging napakaganda. Nasa ibabaw ako ng tubig. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung gaano katagal akong wala sa sarili. Ang alam ko lang, ang katawan ko ay mabigat, pagod, ngunit hindi na lumulubog. Parang may humahawak sa akin, kahit wala akong nakikitang kamay. May tunog akong narinig. Hindi malinaw sa una. Parang ugong. Paulit-ulit.
Mechanical. Motor. Pilit kong inikot ang ulo ko. Masakit ang leg ko. Parang may humihila sa bawat galaw. Ngunit nakita ko ito, isang maliit na bangkang pangisda. Maputi, marumi, halatang luma. 2 lalaki ang sakay. Isa ang may hawak ng manibela. Payat, sunog ang balat sa araw. Ang isa, mas matanda, may balbas na puti at mga matang sanay na sa dagat. May tao, sigaw ng mas bata. Hindi ko alam kung narinig ko iyon o inisip ko lang. Gusto kong sumagot. Gusto kong sumigaw. Pero ang lumabas lang ay mahina, basag na tunog. Sinubukan kong itaas ang kamay ko. Kalahati lang ang inangat bago bumagsak ulit sa tubig. Masakit ang dibdib ko. Masakit ang mga tagiliran ko. Pero nakita nila ako. Biglang bumilis ang bangka. Lumapit. Tumigil. Diyos ko, sabi ng matanda, halos pabulong. Buhay pa. Narinig ko ang tunog ng makina na pinatay. Ang tubig ay bahagyang umalon. Isang lubid ang lumipad papunta sa akin, may nakakabit na lumang salbabida. Hawakan mo, sigaw ng mas bata. Pinilit ko. 2 beses bago ko tuluyang nakapitan. Nang maramdaman nila ang bigat ko, sabay silang humila. Dahan-dahan, maingat, parang alam nilang isang maling galaw lang ay pwedeng ikamatay ko. Naramdaman ko ang matitigas nilang kamay sa ilalim ng aking mga kilikili. Inangat nila ako. Napasigaw ako sa sakit, pero hindi ko na pinigilan. Ang sigaw ay patunay na may hininga pa ako. Bumagsak ako sa sahig ng bangka. Amoy isda. Amoy alat. Amoy buhay. Humiga ako, nakatingin ulit sa langit. Humihingal. Nanginginig. Ang buong katawan ko ay parang tinamaan ng martilyo. Padre, sabi ng mas bata, nanginginig ang boses. Padre Miguel. Tumango ako ng bahagya. Napaupo siya. Parang nawala ng lakas ang tuhod. Gumawa siya ng tanda ng krus. Paulit-ulit. May nakita kami, sabi ng matanda, nakatingin pa rin sa tubig. Bago ka namin makita may liwanag. Napatingin ang mas bata sa kanya. Ako rin. Akala ko guni-guni lang. Anong liwanag, tanong ko, halos pabulong. Nagkatinginan sila. Asul, sabi ng matanda. Galing sa ilalim. Parang may ilaw sa ilalim ng dagat. Pero wala namang ilaw dito. Tahimik kami sandali. Ang bangka ay marahang inaanod. Hindi kami mabilis na gumagalaw. Parang may humahawak pa rin sa amin sa isang lugar. Hindi ka gumagalaw, dagdag ng mas bata. Malakas ang agos kanina. Lahat dinadala. Pero ikaw parang may pumipigil. Pumikit ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Alam ko na. Dinala nila ako sa pinakamalapit na pantalan. Mabagal ang biyahe. Bawat galaw ng bangka ay may kaakibat na sakit. Ngunit buhay ako. At iyon ang mahalaga. Pagdating namin, may mga taong sumigaw. May tumawag ng ambulansya. May tumulong magbuhat. Parang biglang naging abala ang mundo sa isang bagay na dapat ay imposible. Sa loob ng ambulansya, may mga tanong. Gaano kataas ang nahulog? Gaano katagal sa tubig? May hika ba ako? Umiinom ba ako ng gamot? Hindi siya dapat buhay, bulong ng isa sa kanila, akala niya hindi ko maririnig. Sa ospital, dumiretso ako sa emergency. Ilaw. Amoy kemikal. Mga boses na mabilis magsalita. May tumusok sa braso ko. May humawak sa dibdib ko. May nag-utos ng X-ray. IU scan. Lahat sabay-sabay. Humiga ako sa kama, pagod na pagod. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang kapayapaan sa loob ko. Hindi nawala ang sakit, pero may katiyakang mas malakas kaysa sa sakit. Pagbalik ng mga doktor, iba ang itsura ng mga mukha nila. Hindi formal. Hindi kampante. Padre, sabi ng pinakamatanda sa kanila, may bali kayo sa mga tadyang. 3. Dapat mas malala ang lagay nyo. Tumango lang ako. Pero ang bagan nyo, huminto siya. May bakas ng sugat. Parang may nabutas at gumaling. Hindi ito normal. Tapos, dagdag ng isa, wala halos tubig sa bagan nyo. Imposible yon sa pagkakalunod. Nagkatinginan sila. Hindi ko alam kung minitian ko ba sila o iiyak.
Dok, sabi ko, mahina pero malinaw, hindi talaga ako dapat buhay. Tahimik ang silid. Tumango ang matandang doktor. Sabi niya, hindi dapat. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa rito nagtatapos ang dahilan kung bakit ako nabuhay. May mga tao pang kailangang maabot. May mga puso pang kailangang magising. Ang himala ay hindi nagtapos sa tubig. Nagsisimula pa lang ito. Tahimik ang silid ng ospital sa hapon na yon. Ang uri ng katahimikan na hindi payapa kundi mabigat. May tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso. May mahinang yabag ng mga paa sa pasilyo. May amoy ng gamot at bleach na humahalo sa hangin. Nakatingin ako sa kisame, sinusubukang intindihin kung paano ako napunta roon. Buhay. May bali ang mga tadyang. Masakit ang bawat paghinga. Pero buhay. At sa gitna ng sakit, may malinaw na tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit? Hindi pa ako handang sagutin yon. May kumatok sa pinto. Mahina. Halos nag-aalangan. Pasok, sabi ko, paos ang boses. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad. Malapad ang balikat. Nakayuko ang ulo. Hawak ang sombrero sa dalawang kamay na parang may kasalanang hindi kayang bitawan. Hindi ko siya agad nakilala. Umangat ang kanyang mukha. At doon ko siya nakilala. Si Roberto. Ang lalaking humawak sa kaliwang braso ko sa Skyway. Ang lalaking hindi tumingin sa akin nang mahulog ako. Nanikip ang dibdib ko hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Dalawang mundo ang nagtagpo sa isang maliit na silid ng ospital. Padre, sabi niya. Basag ang boses. Pwede po ba akong magsalita? Hindi siya lumapit. Nanatili siya malapit sa pinto, parang handang tumakbo kung paalisin ko siya. Tumango ako. Umupo ka. Nagulat siya. Kita sa mata. Pero dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa silya sa tabi ng kama. Nakayuko pa rin. Nanginginig ang kamay. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo ang lumipas. Ilang segundo na parang oras. Hindi ako nakatulog, sabi niya sa wakas. Simula nung araw na yon, tahimik lang ako. Akala ko patay na kayo, pagpapatuloy niya. Sigurado ako. Walang nabubuhay sa ganon. Huminga siya ng malalim, parang sinasakal ng sariling salita. Nang makita ko sa balita na buhay kayo, parang may nabasag sa loob ko. Tumulo ang luha niya. Hindi niya pinunasan. Araw-araw, sabi niya, nakikita ko kayo sa isip ko. Nahuhulog. Paulit-ulit. At tuwing pumikit ako, parang may tumitingin sa akin. Hindi galit. Mas masahol. Malungkot. Tumingin siya sa akin sa wakas. Hindi ko na kaya, sabi niya. Hindi ko na kaya dalhin. Tahimik ang silid. Tanging ang makina ang nagsasalita. Padre, sabi niya, halos pabulong, patawarin niyo po ako. May luhang pumatak sa sahig. Huminga ako ng dahan-dahan kahit masakit. At saka ko sinabi ang totoo. Roberto, sabi ko, pinatawad na kita. Napatingin siya, gulat na gulat. Noong nahuhulog ako, dagdag ko, noong 3 segundo na iyon pinatawad ko kayo. Lahat. Umiyak siya ng mas malakas. Hindi na niya tinago. Bumagsak siya sa sahig, lumuhod, hawak ang ulo. Hindi ko alam kung paano mabubuhay pagkatapos nito, sabi niya sa pagitan ng hikbi. May asawa ako. 3 anak. Hindi ko alam kung paano haharapin sila. Inabot ko ang kamay niya. Masakit pero inabot ko. Isa-isa, sabi ko. Isang araw sa bawat pagkakataon. Tumingin siya sa akin, puno ng takot at pag-asa. Pwede po ba magdasal? Tanong niya. Hindi ko na alam kung paano. Umiti ako ng bahagya. Hindi kailangan ng tamang salita. Sabay kaming yumuko ang ulo. Hindi mahaba ang dasal. Hindi maganda ang gramatika. Hindi perpekto. Totoo lang. At doon, sabi ko sa isip ko, naintindihan. Hindi ako iniligtas para lang mabuhay. Iniligtas ako para makita kung paano binabago ng awa ang kahit pinakamatigas na puso. Nang umalis si Roberto, mas tuwid na ang lakad niya.
Mabigat pa rin ang dinadala pero hindi na nag-iisa. Naiwan akong nakatingin sa pintong nagsara. At sa wakas, nasagot ang tanong ko. Ito ang dahilan. Kung ang isang pusong ganito katigas ay kayang magbago, ilan pa kaya ang susunod? Bumalik ako sa parokya makalipas ang ilang araw, pero pakiramdam ko'y may pagitan na ilang taon ang lumipas. Hindi dahil sa sugat sa katawan ko, kundi dahil sa bigat at linaw ng lahat ng nakita ko. Ang bawat hakbang palabas ng sasakyan ay may kasamang hapdi sa tadyang, ngunit may kasabay din pasasalamat na hindi kayang pantayan ng sakit. Hindi pa ako tuluyang nakakababa nang makita ko ang mga tao. Marami. Mas marami kaysa sa karaniwan. Nakatayo sila sa harap ng simbahan, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng araw. May mga matatanda, may mga bata, may mga lalaking tahimik lang nakatayo na parang may hinahawakang mabigat sa dibdib. May mga kandila. May mga rosaryo. May mga matang namumula. Padre, sigaw ng isang bata. Hindi ko na maalala kung sino ang unang lumapit. Ang alam ko lang may yumakap sa akin. Pagkatapos isa pa. Pagkatapos marami na. Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil hindi ko alam kung alin ang unahin. Buhay kayo, sabi ng isang matandang babae, umiiyak. Hindi kayo kinuha. Ngumiti ako, mahina. Hindi pa. Pumasok kami sa simbahan. Puno ito. Wala nang bakanteng bangko. Ang iba'y nakatayo sa likod, ang iba'y nakasilip sa bintana. Tahimik ang lahat, parang hinihintay ang isang bagay na hindi pa nila alam kung paano darating. Lumapit ako sa altar. Dahan-dahan. Maingat. Hindi ako nagmamadali. Hindi ko kailangang magmadali. Sa kanan ng altar, nandoon muli ang imahe ng Birheng Maria. Inayos. Nilinis. May bagong tela sa ulo. Hindi perpekto. Pero lumuhod ako. Hindi ako umiyak agad. Tahimik lang. Parang gusto kong ipasok sa loob ko ang sandaling iyon para maalala ko sa mga darating na araw kung bakit ako naroon. Tumayo ako at humarap sa mga tao. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, sabi ko. Kaya magsisimula ako sa totoo. Tahimik ang simbahan. Dapat ay patay na ako, sabi ko. Walang paligoy. Walang drama. At kung hindi ako namatay, hindi iyon dahil malakas ako. Hindi dahil swerte. Hindi dahil may paliwanag. May mga umubo. May humikbi. Ito ay dahil may kamay na umabot sa akin noong hindi na ako kayang umabot. At doon ko ikinuwento ang lahat. Hindi mabilis. Hindi pinaganda. Sinabi ko ang tungkol sa tulay. Sa takot. Sa pagbagsak. Sa tubig. Sa kawalan ng hininga. Sa liwanag. Sa presensya. Sa haplos. Sa hininga na bumalik kung saan hindi dapat bumalik. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang mga mukha nila. May gulat. May takot. May pag-asa. May luha. At alam ninyo kung ano ang pinakamahalaga, tanong ko sa huli. Hindi ako ang sentro ng kwentong ito. Tahimik pa rin sila. Ang sentro nito ay ang katotohanang hindi tayo iniiwan. Kahit sa pinakamadilim na lugar. Kahit sa ilalim ng tubig. Kahit sa sandaling wala na tayong maibigay. May isang babae sa likod ang nagsimulang umawit. Mahina. Hindi perpekto ang tono. Pero malinaw. Aba Ginoong Maria. Isa-isa, sumabay ang iba. Hanggang sa ang buong simbahan ay umawit. Hindi sabay-sabay. Hindi pantay. Pero totoo. Habang umaawit sila, naintindihan ko sa wakas. Hindi ako iniligtas para magtago. Hindi ako iniligtas para manahimik. Hindi ako iniligtas para mag-inat lang. Iniligtas ako para magsabi. Para ipaalala sa mga taong pagod na, natatakot, nag-iisa, na may liwanag pa ring bumababa kapag hindi na tayo makaakyat. At alam kong hindi dito nagtatapos ang lahat. May iba pang kwento. May iba pang pusong gagalaw. May iba pang buhay na babaguhin. Kung ang kwentong ito ay may nagising sa loob mo, huwag mo itong itago. Kung naranasan mong masubok ang pananampalataya mo, isulat mo. Kung may kakilala kang kailangang makarinig nito, ibahagi mo. At manatili ka rito dahil ang susunod na kwento ay nagsisimula kung saan ito nagtapos.
Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.